Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may love shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito mga ka-action, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo about po ito sa naging pahayag ni Senadora Riza Hontiveros mga ka-action about po sa darating na national budget sa taong 2024 mga ka-action, at ito po ang mainit-init na banat niya dito sa administrasyong Marcos at Duterte mga ka-action. So ano po ba ito ang mga kailangan na dapat pagtuunan pansin ng ating gobyernong Marcos at Duterte mga ka-action So, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating komentaryo at reaction, mas mabuti pang pakinggan at panoorin po muna natin ang naging pahayag ni Senadora Riza Hontiveros. So, muli magandang araw po sa ating lahat. In 2024 and beyond, the Marcos administration will be pulling out all stops to market the Philippines as a hot investment destination. That is good. But we have to ask, paano tayo magiging competitive sa pandaidigang merkado kung tumataas ang bilang ng nagugutom? Maraming Pinoy ang nagtitiis sa low-quality jobs. At ang learning poverty ng ating kabataan ay pinakamalala sa East Asia and Pacific region. Mr. President. So, putulin muna natin Ayan. Totoo naman po ang sinabi ni Senadora Riza Hontiveros. Paano po ba tayo maging competent kung marami nga ang nagugutom at ang kakulangan natin sa learning, sa education, sa Department of Education, So, ito po talaga ang kaya tayo nag-iingay dahil nga dito sa talamak o dinadanas ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kulang sa kinikita araw-araw. At lalong-lalo na naman sa mga walang trabaho, doon sa mga nakatira lang sa mga liblib na lugar, Dapat ito talaga ang dapat na priority ng administrasyong Marcos at Duterte. Ang tutukan ang pagdating sa food security mga ka-action. Dahil kung ito po ang matutukan ng administrasyong Marcos at Duterte, hindi naman tayo dito mag-iingay. Kaya tayo nag-iingay dahil ipinaglalaban natin ang kanilang mga hinaing o karapatan. Kahit nga tayo, matuwa naman tayo kung nakikita natin na hindi pinapabayaan ng gobyernong Marcos at Duterte ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga liblib na lugar na walang sapat na kinakain. Kahit dito nga sa Metro Manila, marami tayong nakikita na talagang kulang sila sa kinakain. Ang iba nga dyan halos hindi na makapag-almusal, pananghalian, Ang iba nga dyan, tubig at biskwit na lang Totoo po yan na nangyayari dito sa atin bansa mga ka-action. At marami millions of Filipino people ang nagugutom ngayon sa administrasyong Marcos at Duterte. Kaya ito ang pinaka dapat tutukan ng pansin, at lalong-lalo na ang sa education sa mga kabataan na mga nag-aaral kung paano po ba ang mga process para mapaganda ang learning system dito sa ating bansa, Ang kaso nga lang tila base sila sa Malacanang kung sino ang kanilang mga pambato sa darating na 2028 election o 2025, especially talaga sa 2028. Yun ang pinababangayan nila. Halos sa pwesto nagkapalit-palit na, alisin ang dapat alisin kung hindi anib sa kanilang mga gusto. Yung po ang totoong senaryo na nangyayari dito sa ating administrasyong Marcos at Duterte, So ituloy natin. Ang binabalangkas nating 2024 national budget ay dapat maghatid ng solusyon sa mga pinakaseryosong developmental at fiscal challenges ng bansa. Dapat nating tugunan ang epekto ng tumataas na inflation sa Pilipinas kasama ng high interest rates sa purchasing power ng piso. Higit dyan, dapat nating aksyonan sa pamamagitan ng 2024 budget ang kalunos-lunos na 2.3 milyong Pilipino na bumaba sa poverty line dahil sa COVID-19 pandemic. Sa taong 2024, Mr. President,
Kailangan nating ng national budget na nakatapak sa lupa. Kailangan nating ng national budget na walang mispriorities. Ang limitadong pondo ng bayan dapat mapunta sa aktwal na kailangan ng ating mga kababayan. We have to do so much amid a very, very tight fiscal space. Like many countries in the post-pandemic era, our fiscal situation is characterized by high debt and high deficit. We need to better manage our national debt and the deficit, but more importantly, set spending priorities that raise growth. Growth that is both inclusive and fiscally sustainable. And yes, that means rechanneling allocations like confidential funds in civilian agencies with no direct relation to national defense and public safety, and funds that eat up other sources of development financing like the Maharlika Investment Fund. Ngayong panahon ng krisis, malayo ang maaabot ng bawat piso ng pamahalaan sa pag-angat ng buhay. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang magandang hangarin ni Senadora Risa Hontiveros sa darating na 2024 budget ho mga ka-action, no. Yan po ang kahilingan niya sa administrasyong Marcos at Duterte ho mga ka-action. Lalong-lalo na ho sa pagpatuloy ng pagtaas ng inflation rate at patuloy na pagtaas ng ating mga bilihin, ang mga pangunahing bilihin, especially mention sa bigas ho mga ka-action. Dahil yan po ang pinaka-importante sa lahat, ang bigas ho, no, ang nilalaman ng ating mga tiyan. Oo, di ba? Marami tayong mga kababayan na halos hindi na makakain ng kanin, lalong-lalo na ho sa mga lugar na mga karaya na humaharap talaga sa sobrang krisis ho mga ka-action. Kaya ang hiling ho natin sa gobyerno, hindi naman ho tayo labag sa gobyerno o hindi naman tayo salungat sa gobyerno. Tayo po ay nasa panig pa rin tayo ng gobyerno. Ang kahilingan lang ho natin na sana tutukan ang mga ganitong binanggit ni Senadora Risa Hontiveros dahil ito po talaga ang pinaka the best na tutukan nila, no? Doon sa mga fund na yon, dapat nga ho talaga doon sa mapupunta sa mga security agency na karapat dapat ho. At yung mga pondo na binibigay sa mga nasabing mga proposal na kung ano man ang pinopropose ng ating mga opisyalis ng gobyerno, kung hindi lang naman ho kailangan yan, dapat doon naman po sa pinaka-importante na kung saan makinabang ang maraming Pilipino. Yun lang ho ang kahilingan namin sa inyong administrasyong Marcos at Duterte. Diba? Kaya maraming salamat sa iyo, Madam Senadora Risa Hontiveros, na hindi ka tumitigil sa pakikipaglaban at ipaglaban ang bawat Pilipino. Salamat at nandyan ka. At hindi ka natatakot na magboses gamit ang iyong talino. Yeah. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat ho sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.